At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, huwag niyo pong kalimutan i-share ang DZRT 981 Top News, SMNI News North Luzon at SMNI Radio News Channel. Good morning po sa inyong lahat. Kayo po ay araw ng Biyernes, ikalima na ng araw ng Hulyo, taong 2024. At ako po, inyong tagapagbalita, Kapartner J. Miguel Mendoza, para sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Tourist arrivals ng Alabino City umabot na sa mahigit 250,000 ngayong taon. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparlet Mor Brigera. Kaparlet! Mas dumarami na ang tourist arrivals ng lungsod ng Alabino City ngayong taon kung saan masasabi na tapos na ang pandemya. Bati sa latest datos na umabot sa mahigit 250,000 ang turista na italang dumating sa lungsod ngayong taong 2024 ayon sa tourism officer nito na si Miguel Sison. Sunshine News Blast. July 3, yesterday, ay umabot na po kami ng around 250 to 260,000 tourist arrival. At ang aming collection naman po ay talaga nag-i-increase na rin po at ito ay umabot na kami as of yesterday also ng 30 million. Target ng Alabino City na umabot sa 15 million ang koleksyon nito sa turismo kung base sa latest update, umaabot sa 30 million pesos ang nakolekta nito. Ito ay dahil na rin sa 100 islands ng lungsod at marami pa silang i-offer tulad ng Ramos Island at Pilgrimage Island kung saan makakakita kayo ng bonsai garden at Instagrammable views and structures. Sunshine News Blast. Doon po sa lugar na yon, tinatawag po nating Ramos Island, meron po tayo doon na parang retreat house at saka may coffee shop din po doon sa may taas nun na kung saan visitors could go there, relax, see the view, 180 degrees ng 100 islands. And then, we are working out na magkakaroon ng accommodation doon. Hopefully, we look forward na by next year, dahil inaayos po namin yung mga requirements. Kaya halimbawa po ay mga area, rooms, air condition, and then mga amenities na Patuloy pa rin mararanasan ngayon ang zip line sa Governor's Island to Virgin Island at para sa beginner, ito ay makikita sa Quezon Island. Sa ngayon, dinaraanan na rin ng cruise ship ang lungsod ng Alabino City kung saan nakikipag-ugnayan ang mga ito bago ito dumadaong dito kung saan umabot na sa 27 cruise ship ang dumaong sa Alabino City simula 2015. Handa namang sagutin ng LGU ang mga gastos kung mayroong mga minor incidents na nangyari sa isang turista dahil sa binabayad na dagdag na 10 pesos para sa insurance. Tinitiyak ng LGU Alaminos na mas pagagandahin pa ang 100 islands at pananatilihin ang kalinisan nito kaya dapat napuntahan ito ng mga turista. Samantala, handa ang sea ambulance sa lungsod sa anumang mga minor at major incidents na mangyayari. Available na rin ang banana boat, diving, jet ski at marami pang iba. Para sa Diyos at Pilipinas pumahal, kapartner, Ilet Mor Brigera, kapartner mo sa Balita 7. Samantala, blessings at ribbon cutting ceremony sinagawa naman si LGU sa bagong kalsada sa barangay Tabos City. Ang detalye ng balitang yan, Blacky Kamarbik. Tawad Kamarbik. Yes, good morning mga kapartner. Isinagawa ng Malasiki LGU sa panguna ni Mayor Noel Anthony Heslani ang blessing at ribbon cutting ceremony ng bagong ayos na daan sa barangay Tabos City, Malasiki, Pangasinan. Ito ay may habang 390 meters, luwang na 5 meter at kapal na 0.20 meter. Kasama sa nasabing seremonya si Punong Barangay Benjamin De Vera Jr., iba pang opisyalis ng barangay. Naroon din ang ilang kawani ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng Municipal Engineer Office na pinamumunuan ni Municipal Engineer Ildefonso Valdez Sr.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, bigtahod ka partner mo sa balita at edisyon. Sunshine News Blast. Sa iba pang mga balita, Mayor Pete Merera, todo ang suporta sa BFP Benmaley second and third batch ng Operation Tuli muling isinagawa. Alamin natin yan kay Kapar Lerner Hernandez. Kapar Lerner! Yes, kapartner, full support si Mayor Pete Merera sa Bureau of Fire Protection ng Binmaley, Pangasinan, kasama na ang pagbibigay ng office supplies at pagla. Ito ang inihayag ni Denisa Bilwan, PIO ng BFB Binmaley sa panayam ng Sunshine or programa ng Binmaley Yunatan, Bayan Muna, bago sa release sa Sunshine Radio. Sunshine News Blast. Ayos po, ma'am. Lahat po ng request po is na ibibigay naman po ng LGU po sa amin, ma'am. Sa ngayon, abala ang BFP sa pag-check sa mga establishment at pagbibigay ng mga fire safety inspection certificates sa mga gusali. Sunshine News Blast. Ngayon po, ma'am, tuloy-tuloy po yung pagbibigay po namin ng serbisyo, ma'am, regarding po sa mga fire safety inspection po sa mga business establishment po natin. Okay. At saka rin po sa pagbibigay po ng mga fire safety inspection certificate po natin, ma'am. Kasama din sa ini-inspect ng BFP kung okay pa ba o kung kailangan na i-refill ang mga fire extinguisher ng mga gusali. Tinuturuan din ng mga BFP ang mga tao kung paano gumamit ng fire extinguisher. Nagugunitang noong nakaraang taon ay naipagkaloob sa BFP ang bagong 1,000 gallon fire truck kung saan pinangunahan ni Mayor Pete Merera ang turnover ceremony. Nagpasalamat ang BFP sa bagong fire truck dahil mas mapalakas pa ang mga ito ang kanilang mga pagresponde sa mga sunog. Samantala, tagumpay na maituturing ang second and third batch ng Operation Tuli ng minor surgical kit sa bayan ng Binmaley sa handog ni Mayor Pete Merera III para sa mga kabataan. Personal na pinanduhan ni Mayor Merera ang mga gamot na ginamit simula noong first batch hanggang third batch na ginanap nitong July 4, 2024. Ito ay parte pa rin ng Bayan Muna bago sa relief project na alay ni Mayor sa mga kabataan. Para sa Diyos at Pilipinas kong bahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, implementasyon ng Risk Resiliency Program natapos na ng Badok, Ilocos Norte. Alamin naman natin yan kay Kapar Sheila Balog. Kapar Sheila. Tagumpay ang natapos ng Badok, Ilocos Norte ang pagpapatupad ng Risk Resiliency Program. Nasa 455 mula sa 460 na partner beneficiaries ang nakatanggap ng 8,700 pesos kapalit ng pakikilahok nila sa Cash for Training o CFT at Cash for Work or CFW. Kasabay sa pagsasagawa ng Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Community Gardening. Ang bayan ng Badok ay kapito sa 20 lokal na pamahalaan sa Rehiyon 1 ang nakatapos na sa implementasyon ng RRP. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, partner mo sa Balita at Servisyo. Sunshine News Blast. 72 siklista naglabanan sa daan ng probinsya para sa One Ilocos Sur Tour 2024. Alamin naman natin ang balitang yan o detalye niyan mula kay Kabarbian Bergabinya. Kabarbian! Yes, kumuna kapartner, naglabanan at nagpapigisan ang aabot sa 72 siklista sa mga kalsada ng probinsya para sa One Ilocos Sur Tour 2024. Ito ay 2 araw na event kung saan pinahakot na ito ang 142 kilometers na nagsimula sa Vigan City sa harap ng provincial capital papunta sa Cervantes at vice versa. Sa ginawang closing ceremony program, ininag ni Atty. Jana Simpson, representative ni Governor Jerry Simpson, na ito ay isang magandang paraan para malibot ang ganda ng probinsya at makita ang potensyal ng masukis ng probinsya. Para sa group ranking, nasungkit ng Ilocano Express ang champion. Second place ang Ilocos Sur, Santa Lucia. Third place ang Chain Walks, Cycles at
marami pang iba. Para sa individual ranking, champion si John Ashley Mercurio. Second place si Alan J. Tupasi. Third place si CJ Caberos at marami pang iba. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung ito, Denver Gabinya, kaparte mo sa balita at servisyo. Sunshine News Blast. Dagdag pambalita, samot-saring health activities. Idadaos ngayong buwan ng Hulyo. Department of Health, Region 1, or nakiisa. Alamin natin yan kay Kamer Vic Taud. Kamer Vic. Makikiisa ang Department of Health Region 1 sa mga health activity na idadaos ngayong buwan ng Hulyo. Kasama na rito ang National Deworming Month, Hand, Foot, and Mouth Disease. Ipagdiriwang din ang National Blood Donor Month, Nutrition Month, National Disaster Resilience Month, at Filariasis Mass Drug Administration Month. Samantala sa ikawalo ng Hulyo, idadaos naman ang National Allergy Day sa 11th hanggang 17th ng buwan. Idadaos naman ang National Infection Prevention and Control Week. Ngayong buwan din, ipagdidiwang ang World Population Day, National Cardiopulmonary Resuscitation Day, National Psychiatry Day, World Hepatitis Day. Sa 30 ng Hulyo, gaganapin naman ang World Day Against Trafficking in Persons. Sa 3rd at 4th of July, ang National Disability Prevention at Rehabilitation Week at Diabetes Awareness Week. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kong mahal, Vic Taud, kapartner mo sa balita at servisyo. Sunshine News Blast. Okay, samantala, 2024 State of the City Address si Dagupan City Mayor Belen Fernandez sumentro sa kanyang anli-serbisyong programa. Yan po ang aking balita. Matagumpay na naisagawa ang 2024 State of the City Address o SOCA ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez kung saan dinalohan ito ng minority councilors, young officials at iba't ibang sektor ng lungsod kumakailan. Highlight sa SOCA ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang pagmamahal nito sa mga Dagupenyo. Saad ni Mayor Fernandez, wala na siyang nakikitang iba na mas masipag tulad ng isang Dagupenyo. Kaya naman anya nararapat lamang na suporta ng mga ito sa kabila ng hamon ng kanyang administrasyon at pagpapatagal at paghadlang ng Majority 7 councilors sa kanyang mga programa tulad na lamang ng pagpapatagal sa pagpasa ng mga annual at supplemental budget. Believe me, we have beautiful dreams for their families and children, but almost always they speak of hard times. Times of pain, suffering, and fear. Wala kong nakilala pa na mas masipag, mas masugid, at walang kapaguran sa paglilingkod, kundi ang isa Dagupenyo. Isang ABP ay pinasilip din ng alkalde ang pag-walkout at paghadlang ng Majority 7 sa programa nito. Inilahad din ni Mayor ang programa nito sa pagtaas ng allowance sa mga barangay nutrition scholars, emergency workers at job order employees. Itinaas natin ang sahod ng job order employees mula 9,000 to 12,000 pesos at sa 2025 ay magiging 14,000 pesos. Itinaas natin ang allowance ng barangay health workers mula 1,900 to 5,900 at sa 2025 ito ay magiging 6,900 pesos. Kasama si sinusulong ni Mayor ang road elevation para iwas baha, pagpapatayo ng mga school buildings, pagtulong sa mga solo parents, senior citizens at mga scholar ng bayan, mangingisda at marami pang iba. Kung kaya't tayo si Mayor gawing 1.5 billion pesos ang budget ng Dagupan sa taong 2025. Isa rin sa tatak Mayor Belen ang Anli-Serbisyo Program kung saan ang pamamahagi ng ayuda sa mga nangangailangan kasama ng home service at site inspection. Hindi rin kinalimutan ng Mayora na idiin ang mga patuloy na suporta sa BFP,
PNP at marami pang ahensya ng gobyerno. Tuloy din isinusulong ni Mayor Belen ang programa ng sakalusugan at ganun din ang pagkakaroon ng Mother and Child Hospital na anya hanggang ngayon na hindi pa naipapasanan sa ginawang palunsod. Ang Mother and Child ay mayroon ng pondo mula sa DOH at may lupa na pagtatayuan na dinonate ng kapatid ng Mayora, ngunit saan ng Mayora hindi pa rin ito inaaprobahan ng majority ng mga konsehal, ngunit hindi siya susuko. Well, babalik na po yan sa national, sa general fund. So, ang ibig sabihin nun, kung ilan libong nanay na mahihirap, na makaka-avail ng libreng panganganak, ay mawawalan na ng pag-asa. 31 barangays, council, barangay captain, supported the Mother and Child Hospital. 7 lang ho sila. At doon sa 7, may nanay, ilan nanay ang andun? 3 nanay, may mga tatay na andyan. Hindi pa rin nila maintindihan yung importansya ng isang mahirap na nanay. Baka kaaway nila ang nanay nila, kaya wala silang love for their mom. Pagdating naman sa ekonomiya, susuportahan ng Mayora ang paglago ng bangus production ng syudad at pipigilan ang pagtitinda ng tangkok na bangus sa palengke na siyang mapanganib sa kalusugan. Ipinaliwanag din ng alkalde ang pamagat ng 2024 city address o Naunsa Valley dahil para sa kanya dapat prioridad ang Dagupan City bago ang iba. Umaasa si Mayor na ang mga susunod na konsehal ng lungsod ay susuporta sa kanyang mga programa at hindi katulad ngayon na nahihirapan anya siya sa pagpapatupad ng kanyang anli-serbisyo programa dahil sa matagal na pag-aproba ng mga ito. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Region.